Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, tungkol pa rin po sa pangbabatikos kay Kimi, hindi natin hahayaan na magtagal po ito. Kaya ngayon pa lang talagang puputulin na natin ang mga sungay ng mga bashers na to, no? Maraming salamat din po sa mga nakikipaglaban at nakikidefend kay Kim Chiu. Talagang kailangan po ni Kimi ang suporta po natin. Dapat maramdaman niya na nasa likod lamang po tayo. Laban ni Kim, laban ng mga supporters. Ganyan dapat. Lalo na't hindi po talaga maganda ang pangbabatikos kay Kim. Another, masasakit na salita. Ang kanila binibitawan kay Kimi na talaga naman pong sarap manusi ng tagiliran. Anyway, bago po tayo magpatuloy sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, ngayong gabi, pag-usapan natin ang tungkol sa aksyon na ginawa ni Kim Chiu. Una, finally, siya po'y nagsalita, pumatol at hindi na po nakapagtimpi na sumagot. 'Di ba? Which is sinang-ayunan ng mga supporters yan. Na dapat lang naman talaga na sumagot si Kimi para hindi namimihasa ang mga taong trip na trip siyang hilahin pababa. Alam niyo yan, trip na trip talaga siyang yurakan. Parang yung buong pagkatao niya niyuyurakan, kaunting pagkakamali lang. Na para bang bawal magkamali. Tao lang po tayo, hindi perpekto. Lahat po tayo nagkakamali, kaya wag pong magmalinis. 'Di ba? Ang hirap sa mga tao masyado nagrurunong-runungan. Nawawala na yung kanilang manners, 'di ba? Mga edukada nga, mga wala namang manners. So, grabe, mas mababa pa sila sa basura kapag ganun. 'Di ba? Kasi sila may pinag-aralan pero grabe, kumakabash kay Kim Chiu. Kumakaano sa mga tao. Ang sasama na ugali talaga. Inborn na ata yan, wala na po atang gamot dyan. So, eto nga po, after sumagot ni Kim Chiu, para magkaroon po siya ng peace of mind, para pangalagaan yung kanyang peace sa buhay, blinak niya to. And it's a smart move para sa akin. Kasi bakit hinahayaan mo na maapektuhan ka? 'Di ba? Maapektuhan ka ng mga taong to. Yung masaya mong buhay na po pwede namang baliwalain sila at sipain sa buhay mo, hindi ba? Hindi mo kinakailangan na mag-aksaya ng oras at panahon sa kanila. I-block mo, bakit? Sino ba sila sa buhay mo? 'Di ba? Stress lang ang dulot ng mga yan. Dapat talagang magbawas tayo ng bagahe. Actually, di naman siya bagahe ni Kim Chiu, kaya dapat lang na manatili siyang nasa labas ng buhay ni Kimi. Diba? Anyway, eto't may pagrereklamo ata si Ateng na yan na block daw po siya, no? Sabi daw po, paki-unblock daw siya. Aba, talaga naman ang utos pa. Sorry na lang, hindi namin yan gagawin. Paki-unblock daw siya para lang sagutin. At baka may balak pang managot. Ayaw talagang tigilan si Kim Chiu. Hindi na lang makarealize na oo nga, wag na tong palakihin. Maliit na bagay lang naman. Mas marami pang malaking problema. 'Di ba? Bakit ganun? Sa halip na makarealize ay hindi. Ayaw patalo. Gusto pang palakihin. So, tama lang talaga yung ginawa po ni Kim Chiu na i-block po siya. Kasi wala po siyang maidudulot na maganda sa lipunan. 'Di ba? So, ayun nga sabi dito, hey, you got blocked?
Actually, deserve mo yan. Maybe that's a hint to take a step back and rethink your online behavior. And please, choose kindness not only for yourself, but especially to others. God bless your soul. Amen. Wahahaha. Hashtag bashers, hashtag Kim Pao, hashtag Kim Chu. Yes, super deserve. Paanong hindi madideserve? Grabe yung yung bashing kay Kim Chu sa post niya. Sabi dito, umatake na naman ang pinaka BOBO or bobong kapamilya Starlet. Tawagin ba namang Starlet si Kim Chu ni Andrew Carlos, 'di ba? And eto pa, talagang sinasakyan niya. Okay lang sana kung biglang napansin niya lang, pinost niya, pero hindi, nakikisakay siya sa bashing. Ibig sabihin, ito yung gusto niyang mangyari. Nabatikusin si Kim Chu. Nitong si Sarcastic Ryzen. Alam mong may hidden agenda sa likod ng kanyang post no? Simple lang yung post niya, inulit niya lang yung sinabi ni Kim. Tapos, ayun, syempre, nag-comment na yung mga tao. Then, ayan, yung pasimpleng pasimpleng post lang, pero may hidden talaga siya na gustong mangyari doon sa post niya na yon. Dahil sinasakyan pa nga niya yung pangbabatikos kay Kim Chu ng mga nagko-comment sa post niya. Eto nga, isa pa sa nagko-comment, tumirada na naman ang aming reyna ng pagkaboba. And tapos tawa pa ng tawa. Halakhak. Humahalakhak si Bimbi. And eto, ang sagot ni Sarcastic, nakakaloka siya. And of course, bilang fan ni Kim Chu, sobrang nakakainis yung mga taong to na parang never pong nagkamali sa tanan ng buhay nila. Nakakainis yung taong yan. Pet peeve ko talaga yung mga taong ganyan. Sabi pa rito, halata talagang walang pinag-aralan si Kim Chu. And ano naman po ngayon problema nyo sa mga taong hindi nakapag-aral? Aber, may problema kayo sa mga taong hindi nakapag-aral? Maswerte kayo dahil nabigyan kayo ng pagkakataon. Hindi nyo kinakailangan na dumaan sa kagaya ng pinagdaanan ni Kim Chu, na kailangan magsakripisyo para sa pamilya. Ganun pa man, kahit si Kim Chu ay hindi po nakapagtapos, napakaswerte naman po niya sa buhay. Kasi daig po ng madiskarte ang hindi lang ang masipag kundi po ang matatalino. 'Di ba? And lahat ng natatamasa ni Kimi ngayon yan po ay dahil sa kanyang pagiging madiskarte at pagmamahal sa pamilya. Kaya super proud kami sa kanya. Kasi naman sa mga taong edukada ko, wala naman pong manners at cancer sa lipunan. 'Di ba? Mahilig po mang-down ng mga tao. Kasi kung totoong successful kayo sa buhay, etong mga may pinag-aralan ko, wala nang time para palakihin yung ganitong maliit na bagay. 'Di ba? Kaso mukhang hindi sila naging successful sa buhay kahit sila yung mga edukada siguro. Kaya ganyan sila. Ang lungkot ang buhay nila. Samantalang si Kim Chu, hindi man nakapagtapos pero ang layo na po ng narating niya. And nadala pa niya yung kanyang pamilya. Ganyan dapat, 'di ba? And nananatiling mabait at humble si Kim Chu. 'Yon ang pinaka the best kay Kimi. Kaya deserve niyang ma-block talaga na i-swipe out sa buhay ni Kim. Sabi naman dito ni Tower God, yes po, karma is real. Wala namang ginagawang masama sa inyo si Kim Chu, mga bashers. Alam po ni Lord ko ano-ano ang masamang ginagawa ninyo sa kapwa. Kim Pao forever. Bahala na po talaga si Lord at ang karma sa kanila. 'Di ba? So sabi ni Kim Chu, ngayon, ito na yung last time na sasagutin niya yung tungkol doon, and satisfied ako sa mga sinabi niya. Kasi marami pong mas malalaking bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Ang problema kasi sa mga bashers na to, talagang nakatuon kay Kim Chu. Nakala mo ba ay may kota na hindi po pwedeng hindi nila babatikusin si Kimi sa loob ng isang araw? Grabe talaga.
Nakakagigil ang mga taong to. Pero kagaya ni Kim Chiu, yung ginawa po niya na i-block para protektahan yung kanyang peace, gawin din po natin. Sa ngayon, ayan, tayo po'y nakikibaka kay Kim Chiu. Syempre, nasa likod po niya tayo. Sinusuportahan po siya at the same time dinedepensahan, lalo na sa mga bashers. Okay? Huwag kang mag-alala, Kimi. Kaming mga fans mo na ang bahala sa kanila. Protektahan mo ang iyong sarili dahil alam namin na wala ka namang ginagawang masama. Lalong higit yung mga bashers, alam nila sa sarili nila yan na wala kang ginagawa sa kanila. Mga malulungkot lang talaga ang buhay nila. Anyway, hanggang dito lang muna guys ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod pa nating chikas patungkol sa kanilang dalawa. Maraming pong salamat.